Most of us here are facing battles. Amen? Lahat tayo mga kapatid na narito, right at this moment, right now, we do have our own challenges. We do have our battles, mga kapatid. Meron tayong mga pagsubok, mga kapatid. Lahat ng walang pagsubok, magsabing Amen. Wala, mga kapatid, dahil tayong lahat ngayon ay may pagsubok. Amen? Praise the Lord. Let's clap our hands to our Lord Jesus Christ at makakaupo po muna ang bawat isa panandalian, mga kapatid. So, gulat kayo, no? Amen. So, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin, mga kapatid. So, it's an honor and I'm honored and privileged, mga kapatid, dahil naririto ulit ang inyong lingkod sa likod ng pulpito upang mag-share ng salita ng Panginoon dahil ang atin pong pastor at Minister Franz Pablo ay nasa Montalban. Siya naman po ang nandoon. Kung maaalala niyo po si Evangelist Vincent, sila naman po ang nandoon, mga kapatid. Amen. So, nawa ay tulungan niyo ako, mga kapatid, na i-share at i-preach ang salita ng Panginoon. Amen? Praise the Lord. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako magagalit sa youth. Hindi, joke lang, mga kapatid. So, on behalf of the youth department, once again, we would like to thank all the sponsors, mga kapatid, sa lahat ng nag-donate po ng financial, mga kapatid. Hindi na po sila nagpapabanggit, mga kapatid, but the Lord will bless them, mga kapatid, more and more so that they can bless others, mga kapatid. And we are proud and so blessed to say that meron tayong 3 kabataan na na-filled ng Holy Ghost for the first time on that specific youth conference, mga kapatid. So, glory to God, mga kapatid. Amen. At nandoon na nag-enjoy naman daw sila sa Pansit Canton. Ewan ko lang sa boys. Amen. Praise the Lord. And paghandaan natin ang nalalapit na sectional youth conference. So that's 3 days and 2 nights ulit, mga kapatid, this coming April. But wala pang further details. Pero paghandaan na natin, mga kapatid. Amen. Praise the Lord, mga kapatid. And sa umagang ito, mga kapatid, may I request everyone to please stand again for the Word of God, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Let's open our Bible in the book of 2 Chronicles 20, 1-15 in New Living Translation, mga kapatid. So medyo mahaba po ito, but this is the Word of God. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, makinig tayo. Nasa likod mo, makinig ka. Amen. Praise the Lord. So in 2 Chronicles 20, 1-15, Verse 1 in NLT version, mga kapatid. Amen. So, nakakatuwa, for the first time nakakita ko ng 3 tatay na magkakatabi dito, mga kapatid. Minsan lang to mangyari. Sorry, it caught my attention. Palakpakan natin ang Panginoon. Dumadami na sila. So, ayun pa, may isa pa doon, mga kapatid. So, dadami pa kayo. Pero hindi po manggagaling yung iba sa amin, ha? Ano lang, baka nasa abroad lang, baka pauwi pa lang, mga kapatid. So I hope the media is ready for the verse, mga kapatid. Verse 1, this is the story of Jehoshaphat, mga kapatid. Kilala natin si Jehoshaphat. Amen? Lahat ng nakakakilala sa kanya magsabing Amen. Ang di nag-Amen, baba sa Sunday school. Hindi, joke lang, mga kapatid. After this, the armies of Moabites, Ammonites, and some of the Meunites declared war on Jehoshaphat, mga kapatid. So it's not just one army, but there are 3 na army na nag-declare ng war, mga kapatid. Di ba minsan kapag nagde-declare ng war na isa nga lang, takot na tayo, mga kapatid. What else kung 3, di ba? Kung halimbawa sagutin tayo ng Amerika, ng Israel, or ng China, paano na tayo, mga kapatid? Amen? Di ba, napunta pa sa flood control yung pambili na natin sana ng mga kailangan nating gamitin. Verse 2, messengers came and told Jehoshaphat, a vast army from Edom is marching against you from the Dead Sea. They are already at Hazazon Tamar. This was another name for En-gedi. Verse 3, Jehoshaphat was terrified by this news and begged the Lord for guidance. He also ordered everyone in Judah to begin fasting. Kapag kayo, mga kapatid, kapag mayroon kayong war, anong una nating naiisip?
labanan, di ba mga kapatid? Una nating naiisip, sige, pag inaway ka ng suntukan, suntukan na lang din tayo, di ba mga kapatid? Parang ganon. But this time, mga kapatid, this action of Jehoshaphat, mga kapatid, kung ikaw ang isa sa king, kung ikaw ay isa sa leader, kaya ikaw ang Pangulo ng Pilipinas, may 3 bansa na gustong makipagtalo sa'yo, iisipin mo bang mag-fasting? Hindi, mga kapatid. But this is what Jehoshaphat did, mga kapatid. Kung tayo yon, bibili tayo ng kung ano-anong armas, bibili tayo ng kung ano-anong mga gamit. But Jehoshaphat made a decision to still praise the Lord by fasting. Verse 4. So people from all the towns of Judah came to Jerusalem to seek the Lord's help. Verse 5, Jehoshaphat stood before the community of Judah and Jerusalem in front of the new courtyard at the temple of the Lord. He prayed, O Lord, God of our ancestors, you alone are the God who is in heaven. You are ruler of all the kingdoms of earth. You are powerful and mighty. No one can stand against you. This is his prayer, mga kapatid, that no one can stand against you kapag ang una mong tinawag ay ang ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Let's continue, mga kapatid, in verse 7. O our God, did you not drive out those who live in this land when your people Israel arrived? And did you not give this land forever to the descendants of your friend Abraham? Amen? Your people settled here and built his temple to honor your name. Binabalikan niya, mga kapatid. Amen? Verse 9, they said, whenever we are faced with any calamity such as war, plague, or famine, we can come to stand in your presence, in the presence of the Lord, mga kapatid, before this temple where your name is honored. We can cry out to you to save us, and you will hear us and rescue us, mga kapatid. This is the holy place, and we have a holy God, mga kapatid. We just need to seek the presence of the Lord. Hallelujah! I can feel the presence of the Lord right now, mga kapatid. Hallelujah. And in verse 10, hallelujah. And now, see what the armies of Ammon, Moab, and Mount Seir are doing. You would not let our ancestors invade those nations when Israel left Egypt, so they went around them and did not destroy them. 11. Now see how they reward us. For they have come to throw us out of your land, which you gave us an inheritance. Verse 12. Oh, our God, won't you stop them? Did we even ask God, Lord, hindi mo ba pipigilan ang mga battles na ito, mga pagsubok na ito na nararanasan ko? We are powerless against this mighty army that is about to attack us. We do not know what to do, but we are looking for your help. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi namin alam kung anong gagawin namin. But we are looking for you, Jesus, for help. Because no one can help other than Jesus. Hallelujah! In verse 13, and all the men of Judah stood before the Lord with their little ones, wives, and children. In the last 2 verses, the Spirit of the Lord came upon one of the men standing there. His name was Jazahel, son of Zechariah, son of Benaiah, son of Jael, son of Mataniah, a Levite who was descendant of Asaph. And this verse, mga kapatid, verse 15, he said, listen, all you people of Judah and Jerusalem. Listen, King Jehoshaphat, this is what the Lord says. Do not be afraid and do not be discouraged by this mighty army, for the battle is not yours, but God's. Amen. The battle is not yours, but it's God, mga kapatid. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. The battle belongs to Jesus. It's not for us to fight for the battle.
Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, bless this service, oh God. Hallelujah. Anoint me, oh God. Use me, Panginoon. Hallelujah. To declare your promises, oh God, to these people. Mangusap ka sa bawat isa sa amin, Panginoon. And we are declaring the victory. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Let me share to you the word of God today. The battle is not yours. Makakaupo na po ang bawat isa, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ngitian mo ang katabi mo. May pinagdaraan. Tanungin mo, pinagdaraanan ka ba? Naayos na ba ang washing machine? Naalala ko lang si Althea, mga kapatid. Isa sa prayer niya doon sa youth conference ay maayos yung washing machine ni Tita Ruby. Kasi papagalitan siya. Amen, mga kapatid. Praise the Lord. So Jehoshaphat was one of the great kings of Judah. And he implemented religious forms and achieved a miraculous victory against vast invading army, mga kapatid. So, kilala si Jehoshaphat, mga kapatid, sa Bible na hindi siya nakikipag-war using swords or any other thing, mga kapatid. So now this king, King Jehoshaphat, was in big trouble. Sabi dun sa nabasa natin, mga kapatid, there's a lot of army, di ba? Hindi lang isa, 3. Di ba, mga kapatid? The king got together with the people of Judah and asked the Lord what they should do. Di ba, mga kapatid? Minsan kapag may problema tayo, tinatanong agad natin ano bang dapat gawin instead of praying. So, Jehoshaphat, ang ginawa niya, mga kapatid, he prayed to God. He praised the Lord. And this is the only thing na alam nilang gawin dahil alam nilang hindi sila mananalo. Minsan, kapag hindi na natin alam na kung mananalo ba tayo, anong ginagawa natin? Give up na lang, di ba? Parang binibigay na lang natin, bahala na. Cry na lang sa gilid, mga kapatid. Amen? Pag hindi na natin alaman ang gagawin, mga kapatid, instead of us praying, instead of us raising our hands to the Lord Jesus Christ, tumatalikod tayo. Pinipili natin ang mga temporary happiness, mga kapatid, na ay, okay lang yan, sige lang, makakalimutan ko to. Pero pagkatapos nun, problema pa din, mga kapatid. Amen? Naniniwala ba kayo doon, mga kapatid? Amen. Praise the Lord. Sasamahan niyo ako ngayon, mga kapatid. So, in one form or another, we all face battles in life. That's a fact. We cannot just escape. Meron tayong mga challenges and battles, mga kapatid, na hindi natin pwedeng takasan. May naisip ba kayo? Alam ko may naisip kayo ng mga personal nating battles na hindi natin pwedeng takasan, mga kapatid. Sabi nga ni Arundhati Roy, even in the most important or unimportant happenings or not interesting of our lives, we are called upon to choose our battles. Sister Carla, kailangan pa palang piliin ang battles? Hindi ba pwedeng yung solusyon na lang ang piliin? Kasi 'di ba minsan sa dami ng problema, isa lang ang solusyon. Pero hindi natin matanggap kung ano yung solusyon dahil may duda pa tayo, mga kapatid. Amen? And the only solution that is possible, mga kapatid, sa mga bagay na imposible ay ang solusyon na nanggagaling sa Panginoon. Amen? Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. And the interference, there is not whether there will be battles, but which ones are worth fighting for. Is this worth fighting for? Is this battle worth fighting for? Amen? Meron tayo mga tanong. Di ba minsan sa school, a-absent ba ako o a-attend ba ako? Marami sa mga young people ang nagkaroon ng battles, mga kapatid, na a-attend ba ako sa conference o a-absent ba ako o mag-exam na lang ako. So maraming mga battles, mga kapatid. Our battles are all different, same as our fingerprints. Hindi pwedeng ang fingerprints ni Brother June ay same ng fingerprints ni Mayo, mga kapatid. Amen? Hindi po pwede yun, mga kapatid. Amen? And our faces differ. Tingnan mo yung katabi mo. Magkakaparehas ba kayo ng mukha? Parang ayaw niyong maniwala. Ayaw niyong pumayag. Pag binigyan kayo ng pagkakataon, kapalit ang mukha ng katabi nyo. Payag ba kayo? Ang lakas. Okay na lang daw yan. So, okay na tayo dyan. Wala nang ano. So, sabi niyan, ha? What
constitutes a battle for one person may not be a struggle for the next person. But we all face battles. May battles, mga kapatid. Yung challenge ko ay baka hindi mo challenge. Ang challenge mo ay hindi ko challenge. So it's different from each other, mga kapatid. Pero minsan, sasabihin natin, madali lang yung problema mo. Ako nga ganito eh. Di ba, mga kapatid? Huwag ganon, mga kapatid. Kasi lahat tayo may kanya-kanya tayong pinagdaraanan, mga kapatid. Some of you here right now, right at this moment, are in the battle. Amen? Battle insanity, mental health, mga kapatid. Sabi doon, mga kapatid, Christians are not exempted in depression. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi ka Kristiyano dahil may depression ka. Amen? This is a mental health, mga kapatid, issues. Mga kapatid na parang sinasabi na lang natin, ay, hindi kasi nagpipray yan. Diba? Ay, Christian yan, hindi yan madedepress. Christian yan, hindi yan mai-stress. Hindi naman tayo mga kapatid. Hindi tayo holy pa, mga kapatid. Nandito pa tayo sa lupa. So, if someone is asking for your help, payuhan nyo sila, mga kapatid, ng tama. Huwag nyo silang sasabihan na Christian ka, pero nagkakaganyan ka. Hindi ba pwedeng nagkakaproblema din tayo, mga kapatid? Lahat tayo dito, mga kapatid, may kanya-kanyang pagsubok. We all battle in finances. Lahat ng may problema at struggles sa financial, mga kapatid, magsabing, praise the Lord! Diba? Ang lakas, lahat tayo. Hindi porket mas maliit yung sayo, mas malaki yung sakin, hindi mo na pakikinggan ang battle ng kapatid mo, mga kapatid. It's not about the quantity, mga kapatid, but it is about the quality of your prayers to the Lord Jesus Christ. So kapag 1K lang yung problema mo, maliit lang yung prayer mo. Pero pag 100,000 yung kailangan mo, nandito ka sa altar, umiiyak, mga kapatid. Amen? Hindi ganon. Kahit sobrang liit niyan, mga kapatid, kahit gano'n man yan kaliit, dapat ang panalangin natin sa ating Panginoon ay hindi nag-iiba ang level, mga kapatid. So, kapag 1,000, level 1 lang. Pag 100,000, level 10. Amen? So kapag may umiyak dito ng level 10, yun na yun, mga kapatid, ha? Hindi, joke lang, mga kapatid. So, it's not about the quantity, but it is the quality of your prayer. Battle in family. Most of the young people here, our parents are not in the church. May mga young people na hindi pinapayagan. May mga young people na, mali man yung term, tumatakas. Amen? Lahat tayo may battle sa family natin. Minsan yun pa ang malaking challenge natin, pamilya natin, mga kapatid. Sila pa minsan ang mas mahirap akayin. Amen? Praise the Lord. Battle in studies or career. 30 na ako, 40 na ako, pero andito pa ako. Studies, 20 plus na ako, pero nag-aaral pa ako. Di ba, mga kapatid, we do have a lot of questions in ourselves na parang hindi mo pa alam kung saan ka bang path pupunta. Mag-aaral pa rin ako, nag-aaral pa rin ako, sila nagtatrabaho na. Mind you, mga kabataang nag-aaral, i-enjoy ninyo ang pag-aaral. Amen? Dahil kapag nagtatrabaho na kayo, baka sabihin nyo, mag-aaral na lang ulit ako. Amen? Tama ba, hyphen? Tama. Di ba yung mga working dyan? Battle in the ministry. Amen? We all have battles in the ministry. Hindi natin kaya minsan nilalabanan natin mga kapatid. Pero minsan it's not our battles to fight, mga kapatid. It's the Lord Jesus Christ, mga kapatid. Ang daming battles sa ministry, mga kapatid. Alam nating lahat yan, mga kapatid. Amen? Sa ministry natin. Ang ministry ng simbahan ay hindi lang ang mga nakikita ninyo, mga kapatid. Marami tayong ministry sa simbahan, mga kapatid. In short, it may seem that the enemies are coming after you. Ate Carla, sumisimba naman ako. Every Wednesday, every Friday, fasting, Sunday. Halos dyan na nga ako tumira sa church. Pero bakit ang dami kong problema? Ibabalik ko ang tanong sa inyo, mga kapatid, bakit nga ba? Amen. Ano daw sa likod? You tell me. Wag yun. Di ba ang slow ko doon? Di ba ako updated? Sorry na. So, bakit nga ba, mga kapatid, mas maraming problema nung tayo ay naging Kristiyano? Amen? Lord, ang pinag-pray ko ay strength, pero ang binigay mo, problema.
Paano mabibigay ng Panginoon ang strength na hinihingi mo in good times, mga kapatid? Paano ibibigay ng Panginoon ang lakas na pinagpe-pray mo kung wala ka namang kakaharapin? Amen? So when you pray for strength, make sure you are prepared for the challenges, mga kapatid. If you are praying for finances, make sure that your management is okay, mga kapatid. Kasi minsan, Lord, bigyan mo ako ng trabaho. Bigyan mo ako ng ganito. Kapag nagkatrabaho ako, magta-tithes ako, sisimba ako. Nasaan kayo? Amen? Praise the Lord. Hallelujah. The Lord is speaking right now, mga kapatid, na some of our battles is because of our own decision. Amen? Some of our battles or challenges, mga kapatid, ay dahil sa desisyon na pinili natin, dahil sa choice na pinili natin. God is graceful, mga kapatid. Amen? Hindi siya nagbibigay ng mga bagay na alam niyang hindi natin kaya. Pero minsan, dahil sa sobrang tigas ng ulo natin, binibigay na lang, mga kapatid. Amen? So when you pray to the Lord, make sure na kaya natin. May mga blessing sa buhay natin, nandyan na yan, ibibigay na lang, pero hindi binibigay ng Panginoon. Bakit? Dahil hindi pa tayo prepared, mga kapatid. That will cause, mga kapatid, na baka mawala tayo sa simbahan. And that is a battle in your ministry, mga kapatid. You will choose your career. You will choose your studies over the church, mga kapatid. Amen? Kaya natin gumawa ng paraan kapag mga projects sa school. Kaya natin gumawa ng paraan kapag may mga performance sa school. Pero pina-attend mo ng Bible study, malilate. Amen? Pina-attend mo ng prayer night, pagod. Pina-attend mo ng prayer fasting, magugutom. Wala na tayong malusutan, mga kapatid. Prayer and fasting ang unang tanong, anong merienda? Amen? Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Intro pa lang ako, mga kapatid. Di pa ako galit. Hindi, joke lang. Amen. Praise the Lord. It may sound a bit stressful and sad, but there is a wonderful truth behind of all our battles. There is someone who wants to fight for us. And what makes this truth even more amazing is when we discover that someone who wants to fight for us is the Lord Jesus Christ, mga kapatid. Kaya tayong ipaglaban ng Panginoon hanggang dulo, mga kapatid. Amen? Hindi totoo ang sinasabi ng mundo na kaya kitang panindigan, kaya kitang ipaglaban na hanggang dulo. After how many years? Nasaan? Ay, may sumagot. Hindi sa akin galing yun, ha? But the Lord is true to His promise that He will never leave us nor forsake us. Amen. Let's clap our hands to our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Have you ever been in a situation where you were trying to do something that was clearly beyond your skill or ability? May mga bagay na ba tayong nagawa sa buhay natin na beyond ng kakayanan natin? For example, trying to lift something that's heavy. So, maliit ka pero binubuhat mo kilo-kilong bigas, di ba? So, sige, I'm talking to myself na lang. Trying to or reaching for something that's too high. Sobrang taas, hindi mo naman abot. Trying to do many things at the same time. Lahat tayo guilty. And nag-burnout tayo at nai-stress, mga kapatid. Na parang, pag may nakahang pa sa utak natin na gagawin, hindi ka mapakali. Amen. Gusto mo matapos agad yung 5 tasks sa isang araw. Di ba, mga kapatid? Minsan ganun tayo eh. But there is someone who comes along and say, I've got this now. I can help you. I can assist you. Unless na gusto natin, sa atin lang lahat, walang mangyayari, mga kapatid. Pero kung tatanggapin natin, those are welcome words like Jesus. The battle is not yours. It's God, mga kapatid. It is a welcome words na, hey, I'm here. It's not for you to fight that battle. All you need to do is pray. All you need to do is do your part. Amen? Huwag mo nang insist, huwag mo nang labanan. Amen? Praise the Lord. These are the similar words spoken by God to His people on numerous occasions in the Bible. God's word to them in 2 Chronicles 20:15, do not be afraid. Do not be discouraged by this mighty army, for the battle is not yours, but God's. Amen. Sabay-sabay nating sabihin,
For the battle is not yours, but God's. Amen. That's what God told the nation of Judah when they were about to ambush. Kapag ba kayo ay napunta sa sitwasyon na kayo ay ma-ambush, anong una niyong gagawin? May baril doon sa likod. Magvi-video. Magla-live. Nandito po kami ngayon sa Las Piñas. Ina-ambush po kami. Di ba mga kapatid? So, ang mga nakikitingin, uy, may ina-ambush daw. So, ang dami pang pagdadaanan bago sila matulungan. Di ba mga kapatid? So, ngayon, gano'n na kasi yung trend ngayon mga kapatid. So, marami kang view pero na-ambush ka naman. Di ba mga kapatid? Amen. Imagine one army is bad enough, but what more if it's 3 army, mga kapatid? 'Di ba? Parang isa pa nga lang, let's say sinugod tayo ng China, yun na lang sa West Philippine Sea. Isa pa lang yun, mga kapatid, pero hindi natin alam kung paano sila lalabanan. Hindi dahil sa mahina tayo, pero hindi natin kaya. What if sumama pa ang Amerika? What if sumama pa ang Russia? Amen? And they all start ganging up, mga kapatid. So, hindi na natin alam kung anong gagawin. Doon na natin, minsan sa sobrang dami ng problema, kapag 3 o 5 problema na, doon na lang tayo minsan magsasabi na, Lord, tulungan mo ko. Pero nung isa pa lang ang problema mo, kung saan ka naghahanap ng solusyon. Minsan, di ba, tinuturo sa atin that we need to prioritize asking for help sa ating Panginoon. Pero ang pinaprioritize natin minsan, kung paano tayo gagawa ng solusyon sa ating sariling kakayanan, mga kapatid. Amen? So, sabi dito, this army, this alliance for combined action of armies are on their way. What do you do? So, your mind starts thinking possible actions. Minsan nag-iisip ka na lang, ano bang gagawin ko? Sige na lang, magpapabaril na lang ako para hindi na ako makikipaglaban, di ba? Kung ako yun, mga kapatid, honestly speaking, sige, barilin nyo na lang ako. Para tapos na. But no, mga kapatid, what Jehoshaphat did is different. Kung tayo yun, mga kapatid, or kung nandun tayo sa sitwasyon na yun, do we have enough people and resources to meet the challenge? Is there enough time to pull everything? Is there enough time to gather all people and all weapons? Well, the answer is no. Nandiyan na yung kalaban mo, yung ka palang magpaplano. Di ba mga kapatid? No. What Jehoshaphat did made a difference, mga kapatid. His priorities and his actions. You cannot change the situation, but you can change your actions toward your situation, mga kapatid. Hindi mo kayang baguhin ang situation, mga kapatid, but you can change your action toward your situation, mga kapatid. You need to choose your battle. You need to choose your action. Mga kapatid, hindi yung mag-i-insist pa tayo. What Jehoshaphat did is, let's pray. Let's raise our hands, mga kapatid. Itaas ang kamay, mag-kneel down, magpuri sa ating Panginoon. Ikaw ba pag may sumugod dito at inambush tayo sa simbahang ito, anong una mong gagawin? Magpe-pray daw. Sige po, may magpe-pray. Lalaban daw dito sa kabila, matatapang. Yung iba, magtatago, kakanta. Ano pa, makikipagsuntukan. Siyempre, ang una nating ilalabas, mga lalaki. 'Di ba? Sila ang alay. Brilyante. 'Di ba? Ganun naman, mga kapatid, aminin na natin. Laging alay ang mga lalaki. Pero hindi naman lahat ng mga yan malalakas, mga kapatid. May mga takot din dyan, mga kapatid, 'di ba? So, may nag-amen pa doon. So, if you cannot change the situation, mga kapatid, hindi naman natin hawak ang sitwasyon eh. Pero yung actions natin toward the situation, kaya natin, mga kapatid. Amen? Jehoshaphat serves an example for each of us today that the battle is not ours. His response threat is to inquire the Lord. In 2 Chronicles 23, Jehoshaphat was terrified by this news and begged for the Lord guidance. He also ordered everyone in Judah to begin fasting. Di ba, mga kapatid, parang, teka lang, may mga gamit sila, tapos ikaw, luluhod ka. Di ba? Para mo na lang sinabing, sige, barilin niyo na lang ako. Pero walang imposible sa Panginoon, mga kapatid. Amen? Dito pa lang pinakita na sa atin, mga kapatid, ni Jehoshaphat na hindi lahat ng battle ay kailangan nating labanan. Hindi lahat ng challenges ay kailangan nating suntukin pabalik, mga kapatid. Paluin pabalik. Amen?
He knew that he and his nation didn't stand chance against this huge enemy, and he quickly realized that it wasn't his battle to fight, but it's God, mga kapatid. So what we need to do is first seek the Lord, mga kapatid. 2 Chronicles 24. So people from all the towns of Judah came to Jerusalem to seek the Lord's help, mga kapatid. May pagkakaisa sila, mga kapatid, na isik yung tulong ng Panginoon, mga kapatid. If we are in the battles, mga kapatid, if we are in the challenges, kanino tayo unang lumalapit? Yung totoo. Kaibigan. Kay madam. Hindi ako sali. Sabi dito, mga kapatid, this is the main goal, mga kapatid. And this should be always our first step to seek God's help, mga kapatid. Amen? Kasi ang tao, mga kapatid, may limitasyon lang yan. Hindi niyan kayang ibigay lahat ang kayang ibigay ng Panginoon, mga kapatid. Amen? Dahil alam naman natin, mga kapatid, na God is limitless God. Amen? Walang limit ang Panginoon. Sa mata natin, mga kapatid, imposible. Pero sa mata ng Panginoon, walang imposible. Amen? Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So if you're facing a battle right now that you think there is no solution, seek God's help, mga kapatid. Why do we seek others' answers first? 'Di ba? Bakit tayo pumupunta sa ibang source, mga kapatid? Kasi humihingi tayo ng simpatsya. Minsan kapag okay na yung simpatsya, doon pa lang tayo hihingi ng tulong sa Panginoon. Di ba, mga kapatid? Pero dapat, binigyan tayo ng freedom, binigyan tayo ng Panginoon ng direct access sa Kanya, mga kapatid. So that, hindi na tayo alam mo yun, meron pang, parang sa credit card, may collections agency, may mga ganito pa, may mga ganyan pa. Hindi na, mga kapatid, sa Panginoon, direkta na tayong kukontak sa Kanya. Amen? Praise the Lord. Jeremiah 29:13, and you shall seek me and find me when you shall search for me with all your heart. Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Praise the Lord. Hindi tayo mag-focus, mga kapatid, sa shall be added unto you, but you should seek the Lord, mga kapatid, the kingdom of God and His righteousness. You need to seek His kingdom first and His righteousness before it will be added unto you, mga kapatid. Kasi minsan, nagja-jump agad tayo dun sa added. Gusto natin may ma-add agad eh. Pero wala pa tayong ginagawa, mga kapatid. So we need to seek the Lord, mga kapatid. Amen? God wants you to come to Him for every little thing. Lahat ng bagay, mga kapatid. Gano'n man yan kalaki, gano'n man yan kaliit, ay hindi kaya ko na to, maliit lang to. Kapag malaki na kay Lord. Kapag maliit, tayo lang. Amen? Kapag malaki ang blessing sa atin, pag maliit ang blessing kay Lord. Amen? Di ba nababaliktad? Pag problema, malaki kay Lord. Maliit sa atin. Pag blessing, maliit kay Lord, malaki sa atin. Hindi ganon, mga kapatid. Amen? Every little thing, seek to Jesus. Amen? Seek to God, mga kapatid, because sometimes we have the tendency to jump ahead of God and try to take care of things on our own. Aminin natin, strong independent person tayo, mga kapatid. Sabi nga nila, lalo sa kababaihan, strong independent woman tayo, mga kapatid. Amen? Hindi namin kailangan ng lalaki. Amen? Di ba? Sabi ng iba dyan, kayang-kaya natin, di ba? Welcome to the club again. Amen, mga kapatid. And lagi nating sinasabi, kaya ko yan. Lagi tayong nakaturo dito, mga kapatid. But the message of the Lord right now is instead of pointing to us, kaya ng Panginoon yan. Doon lagi sa taas, mga kapatid. Your battles here on earth are not your battles. Jesus has already won the war against evil by dying on the cross for you. Sin has been defeated because Jesus
died on the cross for you. So the battle here on earth is not your battles anymore, mga kapatid. Hindi mo na yan battles, mga kapatid. Namatay na ang Panginoon, napako na sa krus, mga kapatid. Pero ikaw, sinisiksik mo pa rin ang sarili mo sa mga battles dito sa mundo. Amen? Hindi mo ba nare-realize na ang dami ng sakripisyo ng Panginoon sa buhay mo? Amen? Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Remember what God has done for you. Natatandaan pa ba natin ang mga answered prayers natin? Natatandaan pa ba natin ang mga challenges na napagtagumpayan natin dahil sa Panginoon? 2 Chronicles 20:6-9. Let me jump on 9, mga kapatid. They said, whenever we are faced with any calamity such as war, plague, or famine, we can come to stand in your presence before this temple where your name is honored. We can cry out to you to save us and you will hear us and rescue us, mga kapatid. Diba parang sinasabi dito na, Lord, diba sabi mo na we can cry out to you. You will save us, you will hear us, and you will rescue us, mga kapatid. These people recounted their past victories and they were reminded again and again of God's faithfulness. If we are facing in troubles right now, mga kapatid, how many years ang nagdaan, mga kapatid? You are still here. Praising, worshiping the Lord, mga kapatid. Kahit ang dami nang nangyari sa buhay mo this past few years, andito ka pa din, nakakatalon ka pa din, nakakatakbo ka pa din, lumulusog ka pa din. Amen? Di ba, mga kapatid? Hindi tayo nagugutom, di ba? Tama ba? Walang gutom na Kristiyano. Mamaya ng lunch. Amen. In verse 9, we can hear the faith and confidence that building there in that prayer, mga kapatid. Sana ganun din tayo, mga kapatid, na meron tayong confidence, mga kapatid, sa ating faith, mga kapatid. Kasi minsan, faithful naman ako, pero pagkasabi mo ng faithful ako, hindi siya tuldok, comma. Faithful naman ako, pero faithful naman ako, kaso. Di ba, mga kapatid, if you are saying you are faithful, do it. Ipakita mo sa actions mo, mga kapatid. Hindi lang dahil sa sinasabi mo, binabrag mo na faithful ka, eh hindi ka nga nakikita dito eh. Hindi kasama ko naman si Lord sa bahay. 'Di ba? Saan? May sariling room, naka-VIP. Nakasabit. Amen. So, hindi maiintindihan naman ako ni Lord kasi busy ako. Ikaw ba inintindi mo si Lord? Amen? Lagi na lang ba si Lord ang iintindi sa mga schedules natin, mga kapatid? Amen? Lagi na lang ba ang last option ng Panginoon kung saan may bakante? Amen? Ay, free ako niyan. Sige, a-attend ako niyan. No, mga kapatid, the Lord must be our priority, mga kapatid. Kasi kapag mayroon tayong masasayang nangyayari, marami tayong blessing, mga kapatid, ang priority na natin ay ibang bagay. Pero kapag nandiyan na tayo sa mga battles natin, mga kapatid, dun pa lang natin nagiging priority ang Panginoon. Amen? Sana in good times and in bad times, mga kapatid, we are prioritizing the Lord Jesus Christ. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Sabi pa dito, so if God did it in the past, there is no doubt for us that He can do it again. Diba? God can do it again. God did it again. Amen? Praise the Lord. Kayang gawin ng Panginoon ang mga bagay na nagawa na niya ulit. Kaya kanyang i-bless ulit. Kaya kanyang bigyan ng trabaho ulit. Kaya kanyang bigyan ng baby. In His perfect timing. Kaya kanyang bigyan ng maraming sasakyan. Kaya kanyang bigyan ng katalinuhan. Dahil nagawa niya ito dati, gagawin niya ulit ito sa buhay mo. All you need to do is to stay faithful and obedience in the Lord, mga kapatid. Have confidence in Jesus, mga kapatid. Huwag ang confidence sa atin. Lahat papunta sa taas sa ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Next is realize that the battle is not yours. 2 Chronicles 20:12. Oh, our God, won't you stop them? We are powerless against this mighty army that is about to attack us. We do not know what to do, but we are looking for your help, mga kapatid. This is a cry, mga kapatid, na Lord, hindi namin alam ang gagawin namin. Hindi ko alam kung ano pa ang kaya kong gawin, but
We are looking to you for your help because alam namin na walang ibang makakatulong sa atin kundi ang ating Panginoon. Amen? This is a cry, mga kapatid na, and this is a realization for each and every one of us, mga kapatid na, oo nga no, hindi pala laging tayo dapat ang lumaban. Kasi meron tayong Panginoon. Lord, I don't know what to do, but here I am asking for your help. Amen? Let's close our eyes for a moment, mga kapatid, and let's be honest to the Lord. Lord, hindi ko na alam ang gagawin ko right at this moment. Ang dami kong battles, ang dami kong challenges, but we are praying and looking for your help. Amen. Praise the Lord. We do not know what to do, but my eyes are on you. Wala dapat ang mata natin sa paligid natin, mga kapatid. Kapag hindi na natin alam ang gagawin natin, lahat tayo titingin sa taas sa ating Panginoon. Hindi sa kanan, hindi sa kaliwa, kundi papunta sa taas. Papunta sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. We do not know what to do, but my eyes are on you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Sa iyo lang kami hihingi ng tulong, Panginoon. We are looking to you for help. Amen. Sabi dito, mga kapatid, 2 Chronicles 20:15, babalik tayo ulit, mga kapatid. Do not be afraid. Don't be discouraged by this mighty army, for the battle is not yours, but God's, mga kapatid. Hallelujah. Huwag kang matakot, huwag kang ma-discourage because the battle is not yours, but it's God, mga kapatid. It is realizing that the battle is not ours, is not something that we just imagine or manufactured, mga kapatid. Hindi lang ito imagination, mga kapatid, but it's a promise from the Lord, mga kapatid. Hindi lang siya promise, but it's a declared promise from the Lord that we can stand, and when we learn to stand on the authority of God's promises, we can expect a confidence and the quality of peace that we are praying for. You are praying for peace right now? Maraming kaabalahan sa isip natin, mga kapatid. 'Di ba? Minsan kahit gaano ka komportable ang bahay mo, gaano ka komportable ang higaan mo, naka-aircon ka pang 3. 'Di ba? Hindi ka pa rin makatulog kasi sobrang lamig na. 'Di ba? Na-edit. Amen. Amen, mga kapatid. Hindi kayang ibigay ng mundo ang kayang ibigay ng Panginoon. The peace from the world is far away different from the peace from the Lord, mga kapatid. Amen? Sabi dito, we can expect a confidence in the quality of peace. Quality ng kapahingahan, ng kapayapaan. Kapag humihingi kayo ng peace or kapayapaan, kapahingahan galing sa mundo, pagod din naman kayo pagkatapos, di ba? Di ba? Pero kapag ang kapahingahan ay nanggagaling sa Panginoon, ang kapayapaan ay nanggagaling sa Panginoon, quality yun, mga kapatid, because the world can't give that peace, mga kapatid. Hindi kayang ibigay ng mundo. Kaya, we choose our battles, mga kapatid. Amen? Next is have faith and allow God's strength to work through you. Have faith and allow God's strength to work through you. Amen? 2 Chronicles 20:20. Listen to me, all you people of Judah and Jerusalem. Believe in the Lord your God, and you will be able to stand firm. Believe in His prophets, and you will succeed. Madaling sabihin ang salitang believe. Sabay-sabay nating sabihin, believe. Pero mahirap gawin. Especially kapag wala kang nakikitang solusyon. Mahirap maniwala kapag hindi mo nakikita. Di ba, mga kapatid? Mahirap maniwala kapag sa tingin mo ay wala namang nangyayari. Amen? Mahirap maniwala na mahal ka ng isang tao pero hindi naman pinapakita. Di ba, young people, nabuhay kayo, hindi ka nakikinig eh. Amen. Nakikita ko kayo dito. Amen. Praise the Lord. So, mahirap maniwala, mga kapatid. Pero madaling paniwalaan kapag nandyan na. Pero yung proseso, hindi natin pinapaniwalaan. Amen. Lord, ang tagal ko nang hiniling to sa'yo. Naniniwala naman ako sa'yo. Pero ang tagal. Baka naman, pa-advance. Parang 13-month lang yan, mga kapatid. Wala pa sa'yo, ubos na. 'Di ba? May tax pa.
Okay lang, Ate Jenny. Nagkakaintindihan tayo. Amen, mga kapatid. After the Lord revealed His plan, Jehoshaphat simply encouraged the people, and that's what we are called to do. We are called to promote faith. How do you promote faith? In your work, in your school, in your family, in your friends? Paano ba natin pinopromote ang faith? Kapag may humihingi sa atin ng mga advice, parang, oo nga, no? Imbis na ibigyan natin sila ng pananampalataya, ginagatungan pa natin. 'Di ba? 'Di ba? Sinasabihan tayo, minsan merong mga, sabihin na natin ng mga kabataan na, ayoko na doon. Nakakapagod. Imbis na i-boost mo yung faith niya sa pagsimba at pag-attend, oo nga, ako din napapagod. Ilang araw kaming tumatalon doon, 3 araw, tumatakbo. Sabi, I can feel it in my hands, but I can't feel my legs. Amen, di ba? Amen. Praise the Lord. Di ba, imbis na i-encourage mo ang isang tao na magpatuloy at magpalakas, anong ginawa mo? Oo nga, nakakapagod. Huwag na tayo sumimba sa linggo. Pahinga muna tayo, di ba, mga kapatid? Bakit kapag napapagod tayong gumala, bumiyahe, wala tayong reklamo? Amen? Di ba, kapag gawain ng simbahan, bakit parang nakatingin tayo lagi sa relo? Di ba? Parang uwing-uwi na tayo. Ay, may pupuntahan pa po kasi ako. May pupuntahan pa po akong klase. May pupuntahan pa po akong... Ang daming dahilan. Amen? Amen? Sorry, kabataan. Daming kabataan eh. Youth president niyo eh. Amen. Praise the Lord. So, sabi dito mga kapatid, not just the young people, but all of us, we are called to promote faith. We are going to promote faith. We are going to evangelize, mga kapatid. Ipapakita natin ang pananampalataya natin. We will shine, mga kapatid. Hindi natin kailangan na ipagsigawan na, ay, taga-UPC ako, ay, Pentecostal ako. Hayaan natin na ang mga tao sa paligid natin ang makakita sa atin na tayo ay mananampalataya, tayo ay Kristiyano based sa ating actions, mga kapatid. And that is how you promote faith. Kasi kusa silang lalapit sa'yo, mga kapatid. At kapag lumapit sila sa'yo, huwag mo namang discourage. Ha? Huwag mo nang sabayan. Parang inaantay mo lang na may magsabi sa'yo na, alam mo yung inaantay ka lang na sabihin sa'yo, saka ka sasabi, oo nga, nakakatamad. Diba? Huwag ganun mga, akayin nyo sila. I-encourage nyo sila, mga kapatid. Encourage one another. Encourage in a way that you will be in the church. Dito na tayo matatapos, mga kapatid, sa simbahan. Hanggang wala na, hanggang dulo na to, mga kapatid. Hanggang finish line na to, wala nang iwanan. Sabihin mo sa kapatid mo, walang iwanan. Sabihin mo ulit, bawal kang umalis. Bawal na kayong umalis dito, mga kapatid, ha? Pangako natin yan sa Panginoon that we will serve the Lord hanggang sa huling hininga natin, mga kapatid, hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. We will serve the Lord. Amen? We will encourage one another na kahit anong pagsubok man yan, we will stay in the church. We will stay in our faith. Amen? Praise the Lord. Hindi natin kailangan magkaroon ng sandata like Judah without even having to lift a sword. Judah's enemy were defeated. Hindi natin kailangan ng baril, hindi natin kailangan ng itak, mga kapatid, para matalo ang ating mga kalaban. All we need is to pray. Kneel down, mga kapatid. Raise your hands. Surrender everything to the Lord Jesus Christ. Amen? Sabi nga, di ba sa kanta, if the highest place I reaches is at your feet, then I've done it all, mga kapatid. Hindi natin kailangan ng malalakas na sandata, mga kapatid. Hindi natin kailangan ng kahit ano pa mang mamahaling mga mga ano man yan, mga kapatid, dahil we will just surrender everything to the Lord Jesus Christ. That, Lord, we don't know what to do, but we are looking for you to help us, Panginoon. Hallelujah. God told them what to do. And the good thing about them is they obey and do not ask question. Tayo, when God give us instructions, the first thing we do is to ask. Diba? When God give us instructions, we don't need to analyze or evaluate the instruction. Kapag binigyan tayo ng instruction ng Panginoon, wag na nating i-analyze. Wag na nating i-evaluate. Diba? Iisipin pa natin, ano kayang kalalabasan nito?
Magiging okay ba to? Di ba ganun tayo mga kapatid? Kapag binibigyan tayo ng instruction ng magulang natin, ginagawa ba natin agad? Sige nga, youth. O hindi daw. Wait lang. Hindi daw, di ba? Kasi kayo dyan, di kayo nakikinig eh. Amen. Praise the Lord, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Kasi mga kapatid, when God gives us instructions, we don't need to analyze. Huwag na tayo mag-isip. Hindi lang babae ang overthinker, mga kapatid. Pati lalaki, mga kapatid, nag-overthink din yan. Tahimik lang yan, mga kapatid. Totoo? Oo nga. May malakas na oo nga doon, no? Amen, mga kapatid. It's not for us to decide whether or not it makes sense to blow trumpets or to march around walls. Diba? Hindi na para sa atin mag-decide, mga kapatid. Hindi na kailangan na magme-make sense ba to? Pinapagawa ni Lord? Nagtatanong tayo, alam mo yung nagbigay ang Panginoon ng instruction pero hindi naaayon sa gusto mo. Para ang hirap-hirap sa'yo. Pero ina-analyze mo muna kung paano mo gagawin, paano ang proseso, pero hindi mo naisip ang resulta, mga kapatid. And hindi mo naisip na kasama mo ang Panginoon dahil sa Kanya nanggaling ang instructions, mga kapatid. Amen? Our job is to simply take God at His words, to trust Him, and to walk with faith. Amen? Wala nang maraming tanong, mga kapatid. Hindi naman job interview ang binibigay ng Panginoon. Hindi naman tinatanong sa job street. Hindi naman job street ang Panginoon. Hindi naman LinkedIn ng Panginoon, mga kapatid. We have direct access sa ating Panginoon. So if God gives you instruction, follow, obey, mga kapatid. Tulad nga ng preaching ni Sister Franz, one obedience to your breakthrough. Paano kung yang isang instruction na binigay ng Panginoon sa'yo, hindi mo sinunod? Yan na pala ang sagot sa panalangin mo. Diba? Minsan, nandun na tayo sa level 10, pero napagod tayo, bumitaw tayo. Kasi Lord, ang dami kasing battles, ang dami naman. Lord, pwedeng next year yung iba. Mga kapatid, sorry to use my testimony, pero nasabi ko yan, mga kapatid. Pwedeng next year yung iba, Lord. Pero sabi ng Panginoon, ayaw mo ba ng victory year, next year? Amen? So binibigay ng Panginoon dahil kaya natin. Dahil alam natin sa sarili natin na lalapit tayo sa Panginoon. Amen? Alam natin sa sarili natin na kahit anong challenges, kahit anong pagsubok, maniniwala at magtitiwala tayo sa kakayanan ng Panginoon. Amen? Hindi sa kakayanan ng mga kasama natin, hindi sa kakayanan ng pamilya natin, kundi sa kakayanan na nanggagaling sa ating Panginoon. It is your choice whether you want to give your battles over the Lord. He will not push you into doing it. He wants you to come Him when you are ready. God is so patient with you and me. Sabihin mo sa katabi mo, God is so patient. Amen. So mga kapatid, sabi dito, we always have a choice. Pero ngayong umaga, mga kapatid, anong choice ang pipiliin mo? Amen? Are you going to fight your battles on your own? Or are you going to fight your battles with God? Your battles are not yours to fight. Sabihin mo ulit sa katabi mo, hindi mo yan laban, huwag kang bida-bida. You are not called to fight your own battle because the battle is not yours. Paulit-ulit, mga kapatid, 2 Chronicles 20:15, the battle is not yours, it's God. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Stop fighting the battles that you are not anointed to fight. Not every battle is worth fighting for. Hindi porket hindi ka inimbitahan or hindi porket inimbitahan ka, pupunta ka. Hindi porket pinost ka nila, magre-react ka, ay sige, papatulan ko to. Diba? Minsan may ganun tayo eh, kapag nakita nyo, ay parang pinaparinggan ako ni sister ah. Ay pinaparinggan ako ni brother ah. Hindi na ikaw para mag-react, mga kapatid. Hindi ka na magre-reply agad. Hindi mo na agad i-message. It's not for you because that's not the battles that you are not anointed for that battles, mga kapatid. Amen? Hindi porket na misunderstood ka, kailangan mong mag-explain. Teka lang, kailangan kong i-explain ang sarili ko. Bakit? Baka kasi na-misunderstood niya ako. Hindi porket iniwan ka, maghahabol ka. Amen? Hindi porket iniwan ka na, baka may chance pa. Amen?
Baka pwede pa. Mga kapatid, choose your battles wisely. Amen. Choose your battles wisely. I said, choose your battles wisely, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Hindi porket may masamang nangyayari sa'yo, ay lalabanan mo at gagawa ka ng sarili mong desisyon. Amen? Amen. Praise the Lord. Wala kang pinapatamaan na porket iniwan ka, maghahabol ka ha. Bahala kayo. Amen, mga kapatid. Praise the Lord. Satan is not afraid with your loud voices. Sa lakas ng boses ko, mga kapatid, hindi takot si Satan dito, mga kapatid. Young people lang ang natatakot sa akin minsan, pero hindi si Satan, mga kapatid. But, takot si Satan sa mga Kristiyanong malakas manalangin sa Panginoon. Amen? Takot si Satan sa mga taong tapat na naglilingkod sa Panginoon. Hallelujah! Takot si Satan sa mga Kristiyanong nagpapatuloy kahit napakaraming problema na hindi na alam kung anong uunahin. Amen? Praise the Lord! Hallelujah! Ang panalangin na di mo alam sa sarili mo na hindi mo na kaya on your own is kaya ipagkatiwala mo sa Panginoon. Let go and let God do the work. Madaling sabihin na mag-let go, mga kapatid, pero Lord, ile-let go ko ba? Diba? Sure na, Lord. Lord, sure na ba talagang ile-let go ko? Baka pwede pa. Nasa sa inyo na yan kung anong gusto nyong isipin, ha? Wala akong sinasabi. Itong mga kabataan, iba tingin sa akin, eh. So, I will let go all this feelings that I have right now, mga kapatid, and let God do the work. Napakadaling sabihin na, Lord, do your work. Di ba? Parang, ile-let go ko to. Di ba, mga kapatid? Pero parang hirap. Kasi ano ba sa tingin mo mangyayari? May balik ba to? Tulad ng sinabi ko kanina, mga kapatid, do not ask and analyze, evaluate the instruction. Obey the Lord. Trust the process, but be in the process, mga kapatid. Ay, magtitiwala ako sa Panginoon, pero iniwan mo naman si Lord. Sige, Lord, kaya mo na yan. Wala namang imposible sa'yo. Diba? Ikaw, nasaan ka? Dito lang ako, Lord. Chill lang muna ako, magkakapilang ako. Balikan na lang kita. Si Lord pa talaga binalikan mo, ah. Mga kapatid, hindi ibig sabihin na trust the process, iiwan mo ang Panginoon sa proseso. Baka iwan ka niya. So if you trust the process, be in that process, mga kapatid. Amen? The story of David tell us kung paano nilabanan ni David si Goliath, mga kapatid. A very big giant, big na giant pa, di sobrang laki talaga, mga kapatid. David is not talking about Goliath. Ay, si Goliath malaki yan. Si Goliath malakas yan. David was talking to his Goliath. Amen? David was not talking about the giant, but he was talking to the giant, mga kapatid. His physical fight turned into spiritual fight, mga kapatid. Sino ba namang isang David na may dala lang na sabi nila, mga kapatid, tinapay at keso, sabi nila, mga kapatid. Cheese bread in short, di ba? Para magdadala lang siya ng merienda, pero hindi to biblical, mga kapatid. Magdadala lang siya ng merienda, inutusan lang, mga kapatid, kumbaga ganon. Tapos biglang, ay, ilalaban na sa gera. Naghatid lang naman ako. Di ba, mga kapatid? So, physical fight turned into spiritual fight. May Diyos siya na malaki pa kaysa kay Goliath, mga kapatid. And what happened? Nanalo siya, mga kapatid. Amen? Surrendering is a weapon that can be used to defeat the enemy. Sometimes, hindi ang paglaban natin ang makakatalo sa mga enemy natin, sa kalaban natin. But surrendering to Jesus Christ, surrendering everything to Him is a best weapon that can be used to defeat the enemy, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Declaring that God is the God over all and has supernatural power, mga kapatid. We are going to surrender to Jesus Christ. We are going to trust and obey the Lord, mga kapatid. Panginoon, magtitiwala ako sa iyo. Hallelujah. This is how we fight our battles. The battles belong to Jesus Christ. Sabi nga sa awit, di ba? So when I fight on my knees, not on my mind,
Not on my hands, mga kapatid, but when I fight on my knees because the battle belongs to Jesus Christ. Amen? The battle belongs to Him, mga kapatid. Tinutulungan tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Sabi pa dito, when you see His battle, God sees victory. Amen? Hallelujah. Our confidence is not based on our education. Our confidence is not based on our experience. Our confidence is not based on our savings, on our financial breakthrough, mga kapatid. But our confidence is based on God who is in our life, mga kapatid. Ang confidence natin hindi yan dahil nakatapos ka, hindi dahil mapera ka, hindi dahil bago ang mga gamit mo, mga kapatid. But our confidence is based on God, on who God is in our life. And now, let's reevaluate ourselves. Sino nga ba ang Diyos sa buhay ko? Sino nga ba siya sa buhay ko, mga kapatid? Tanungin, kanta yun, di ba? Sino? Wag na. Never mind. May kumakanta sa media doon, no? So, mga kapatid, sino nga ba ang Diyos sa buhay natin? Tanungin nga natin ang sarili natin. Siya pa rin pa ba yung pinagkakatiwalaan natin, mga kapatid? Siya pa rin ba yung tinatawag natin sa oras ng pangailanganan? Are we like Jehoshaphat, mga kapatid, that instead of fighting the battles, humingi siya ng tulong sa Panginoon? Amen. I want you to visualize a box. Meron kayong box, mga kapatid, sa isip ninyo. Meron kayong box. Listen to me, mga kapatid. Malapit na po akong matapos. Visualize putting your battles in that box. Meron kayong malaking box. Stress, depression, anxiety, finances, family, work, ministry, studies, relationship. Lahat ng stress niyo, mga kapatid. Lahat ng battles niyo, mga kapatid. Take that imaginary box and place it at the Lord's feet. Isipin niyo, mga kapatid, tinatanggal niyo lahat ng battles niyo. Tinatanggal niyo, nilalagay niyo sa loob ng box na yun, mga kapatid. Nilalagay niyo sa isang lalagyan, isang baul, kung anong gusto niyo, mga kapatid. When you visualize that box being at the Lord's feet, it will help your mind in thinking that you really left your battles in that box. Now, iniwan mo na yung box sa paanan ng Panginoon. Iniwan mo na dito sa unahan. Visualize walking away without turning back. Don't look back to that box, mga kapatid. Don't look back to that anxiety. Don't look back to that stress. Don't look back to that depression. Don't look back to that finances that you're struggling, to your family. Your battle are now in God's hands, mga kapatid. Iniwan mo na, wag mo nang balikan, mga kapatid. Amen? Iniwan mo na. Wag ka nang humingi ng second chance para, ay, maganda yung box, pwedeng kunin ko ulit. Di ba, mga kapatid? Maganda yung box, pero yung loob ng box, yun ang mga bagay na nagpapabigat sa iyo, mga kapatid. Where you see defeat, God sees victory in the making. Nakikita natin ang defeat, mga kapatid. Minsan, nakafocus tayo sa defeat. Nakafocus tayo sa mga bagay na hinang-hina tayo, mga kapatid. Pero ang nakikita ng Panginoon ay katagumpayan, mga kapatid. Where you see defeat, God sees a victory in the making. When you can't see a way out, God sees through the other side, mga kapatid. Hindi mo na alam kung saan ka pupunta, hindi mo na alam kung saan ka patungo, pero ang Panginoon nagbibigay ng panibagong pinto. Bubuksan niya para makadaan ka, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Where you see defeat, God sees a victory in the making. You must learn to see yourself and your situation through God's eye if you intend to see what's true, what's possible, and what God has planned. Your victory is not based on what you see. It is based on what God said. Amen? Hallelujah, Jesus. Ang katagumpayan mo ay hindi nagbe-base sa anong nakikita mo, mga kapatid. Ang katagumpayan ng panalangin mo ay hindi nagbe-base sa mga nakikita lang ng mata mo. Nagbe-base ang katagumpayan ng bawat isa sa atin kung ano ang sinabi ng Panginoon. Magtatagumpay ka
makakatapos ka, ang karir mo ay magiging maayos. Pero ang nakikita natin, Lord, paano ako makakatapos? Wala nga akong pang tuition. Paano ako magkakaroon ng magandang karir? Wala nga akong trabaho. Paano ako magkakaroon ng masayang pamilya? Ay ang gulo-gulo ng pamilya ko. But what God is saying right now, kaya ko yang gawin. All you need to do is ask for help, have faith, be obedient, mga kapatid. God sees in you what you cannot see in yourself. This is a realization not just for me, mga kapatid, na may mga bagay sa mundo na hindi natin nakikita sa sarili natin. Ang nakikita lang natin ay failures. Ang nakikita lang natin ay mga challenges sa buhay natin, mga kapatid. Pero what God can see you is a victorious person, a victorious Christian, mga kapatid. Your victory is not based on what you see. Don't always look at yourself. Look unto Jesus, mga kapatid. Let's all stand, mga kapatid. Hallelujah. Purihin natin ang ating Panginoon sa umagang ito. One question right now. Let's raise our hands. Do you trust God in everything? Do you trust God in good times and in bad times? Lord, paano ba magtiwala? Kadalasan sa tanong natin, mga kapatid, paano ba magtiwala sa mga bagay na hindi naman naaayon sa nangyayari, Panginoon? Ang hirap magtiwala sa mga bagay na hindi mo nakikita ang kasagutan. Well, in fact, it's just ourselves, mga kapatid, na tayo lang ang lumalaban sa sarili nating kakayanan. Hallelujah. Ibigay natin lahat sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. I-surrender natin, mga kapatid, because surrendering is the best weapon that you can defeat your enemy. The enemy of depression, enemy, anxiety, stress, lahat, mga kapatid, that battle is not yours to face because it is the battle on earth, mga kapatid. Jesus died for you. Jesus died for me. Jesus died for us, mga kapatid. Give everything to the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah.